Okay. So, good evening po. Good evening po mga kapatid. Welcome po sa ating midweek service po. Yan. I hope na maganda yung ating reception ngayon. Okay, though talagang marami ngayong nagamit ng live stream, lalo na sa Pinas, no? Okay, praise ang maayos naman. So, welcome po sa ating midweek service, sa Filipino Ministry midweek service. Ah, nagagalak po ako na tayo po ngayon ay may pagkakataon na magpatuloy sa atin pong pag-aaral, no? Okay. Yan, share ko lang yung ating link. Ah, okay. So, yan po. Okay, I think na-share ko na ba? So, magandang gabi. Pagpalang araw sa panahon na ito na ang 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 Christendom, no, ay inaalala ang Holy Week o ino-observe ang Holy Week. Bilang mananampalataya, alam naman natin na tayo po ay hindi lamang tinawag sa isang linggong kabanalan, kundi sa buhay na kabanalan. Okay. At iyon ay dahil nga sa biyaya ng Panginoon. Sige po, tayo po ay panandaliang manalangin sa ating pag-uumpisa. Kung kayo po ay nariyan na, kindly ano, magbigay ng feedback. Okay ba yung ating sound? Okay ba yung ating reception? Ah, Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon at dakilang Diyos, sa manaming mapagpala, dalangin ang iyo pong pagsama sa gabing ito at nawa ang iyong salita ay maging buhay at maging mangusap, Panginoon, sa puso, sa buhay po ng bawat isa. Nawa ay maging maayos din ang aming signal, O Lord. Sa iyo po pinagkakatiwala ang lahat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. So, meron na ho ba tayong mga kapatid na naririyan, no? I hope na naririyan na kayo. Okay. Okay, good evening po. Magandang gabi kay Ate Ja, no? Ah, yan. Kay Ate Maymay, kay Ate Isabel, kay Ate Bioli. So, so magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa midweek service ng Filipino Ministry through Facebook page ng Tagalog Fellowship. So, okay. Ayan. Okay, nariyan na po. On board na po tayo. Okay. So, minsan pa ho, babatiin ko ang bawat isa na mapagpalang gabi po.
Sa observance po ng Holy Week ay magpatuloy po tayo magtika, i-meditate ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pagkakaloob niya kay Kristo Jesus. Nung tayo po ay makasalanan, tayo po'y kanyang inibig, at si Jesus po ay namatay sa atin. Hindi nung tayo po ay banal, hindi nung tayo ay perpekto, kundi tayo ay makasalanan at tayo po ay tinubos sa pamamagitan ng kanyang dugo, no? The blood na na-shed doon sa cross at yung kanyang katawan na nabayubay sa krus. Okay. At sa kanyang mga latay, tayo po ay nagsigaling. Po. Ang pinakamalaking karamdaman po natin ay ang karamdamang espiritual, ang ating kasalanan. At sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus, tayo po'y nakatanggap ng papala at higit at ang pagpapala na yon ay ang kaligtasan at makabilang sa kaharian at hindi lamang sa kaharian, higit sa lahat sa pamilya ng Panginoon. Okay. At yun po yung isa sa pinakamalaking himala na tayo po ay galing sa darkness, napunta sa kaliwanagan, enemy, pero naging friend. No? At malayo sa Diyos, nilapitan niya, inabot niya. At ngayon, sa biyaya at awa ng Panginoon, tayo po ay nakakapamuhay ng isang buhay na nakapako kay Kristo, no? O nakadikit doon sa cross. I have, sabi ni Pablo, I've been crucified with Christ and I no longer live the life I live in the body. I live by faith. So, by faith, kanino? Kay Jesus Christ na nagmahal sa atin at nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. At alam natin yung sinasabi sa Pilipos, no? Yung pinasimulan ng Diyos ay tatapusin niya. So, yun po. So, magandang gabi po, Ate Luz, Ate Norma, Ate Marie, no? Ate Ruby. Sige, tayo po ay dumako na sa awitin. At kung kayo po ay may mga nais ipagpasalamat sa Panginoon, maaari nyo pong ilagay sa ating comment section. Pagsaluhan natin yung pagpapasalamat sa Diyos, no? Ako ay nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang katapatan na patuloy siya nagbibigay kalakasan sa bawat araw. Nagbibigay gabay. Okay. So, yan po. Okay. Good evening. Sige po, bago maubos ang lahat, bago maubos ang ating oras, dumako na tayo sa awitin. Sabayan po natin ang awit na ito ng pagkilala sa katapatan ng Diyos. Magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila
Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailan ay minahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Amen. Tunay nga po na dakila ang Panginoon at tapat, no? Okay. Tayo po ay papatuloy sa salita ng Diyos. Kung kayo po ay may mga prayer requests, maaari ninyong i-message sa akin sa Messenger or diyan sa comment section na, no? Dumako na po tayo sa salita ng Diyos. Tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral sa aklat ng Genesis. At sa pag-aaral na ito, nawa ay maunawaan natin naunawaan na natin bakit ang Panginoon ay nahayag sa laman, no? O siya ay naging tao. At sa ating pag-aaral sa cross, napaka-importante na mabalikan natin yung sa pasimula. Yung Genesis po ay patungkol sa pasimula. At sa gabing ito, atin pong aaralin yung Genesis 11. Medyo mahaba-haba ito pero tignan po natin, no? Na mapaiksi. Okay. So, pinamagatan natin itong When Man Builds Without God. When man builds without God. Alam niyo po, marami itong bagay na maaari nating makuha dito eh. May mga katanungan na walang magagawa ang tao basta ito ay
hindi kalooban ng Diyos, no? May mga ganoon na tanong o pag-iisip. Minsan naman mayroong tinatawag na ano, yung talagang determinism na as if yung lahat nating ginagawa ay dinetermina ng Panginoon. At wala na tayo talagang kalayaan o free will, no? Ah, so, tingnan po natin dito sa mga talata na ito. Okay. So, basahin ko lamang po, no? Sabi dito, now the whole world had one language and a common speech. As men moved eastward, they found a plain in Shinar and settled there. They said to each other, come, let's make bricks and bake them thoroughly. They used brick instead of stone and tar for mortar. Then they said, come, let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heavens so that we may make a name for ourselves and not be scattered over the face of the whole earth. But the Lord came down to see the city and the tower that the men were building. The Lord said, if as one people speaking the same language they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. Come, let us go down and confuse their language, so they will not understand each other. So the Lord scattered them from there over all the earth, and they stopped building the city. That is why it was called Babel, because there the Lord confused the language of the whole world. From there the Lord scattered them over the face of the whole earth. This is the account of Shem, 2 years after the flood. When Shem was 100 years old, he became the father of Arphaxad. And after he became the father of Arphaxad, Shem lived 500 years and had other sons and daughters. When Arphaxad had lived 35 years, he became the father of Shelah. And after he became the father of Shelah, Arphaxad lived 403 years and had other sons and daughters. When Shelah had lived 30 years, he became the father of Eber. And after he became the father of Eber, Shelah lived 403 years and had other sons and daughters. When Eber had lived 34 years, he became the father of Peleg. And after he became the father of Peleg, Eber lived 430 years and had other sons and daughters. When Peleg had lived 30 years, he became the father of Ru. And after he became the father of Ru, Peleg lived 209 years and had other sons and daughters. When Ru had lived 32 years, he became the father of Serug. And after he became the father of Serug, Ru lived 207 years and had other sons and daughters. When Serug had lived 30 years, he became the father of Nahor. And after he became the father of Nahor, Serug lived 200 years and had other sons and daughters. When Nahor had lived 29 years, he became the father of Terah. And after he became the father of Terah, Nahor lived 119 years and had other sons and daughters. After Terah had lived 70 years, he became the father of Abram, Nahor, and Haran. This is the account of Terah. Terah became the father of Abram, Nahor, and Haran became the father of Lot while his father Terah was still alive. Haran died in Ur of the Chaldeans in the land of his birth. Abram and Nahor both married. The name of Abram's wife was Sarai,
And the name of Nahor's wife was Milcah. She was the daughter of Haran, the father of both Milcah and Iscah. Now Sarai was barren, she had no children. Terah took his son Abraham, his grandson Lot, son of Haran, and his daughter-in-law Sarai, the wife of his son Abram. And together they set out from Ur of the Chaldeans to go to Canaan. But when they came to Haran, they settled there. Terah lived 205 years and he died in Haran. Okay, now. So, ang title ho natin is When Man Builds Without God. At yun po yung Genesis 11, lalo na yung first part nun. So, yung mga tao, humanity often tries to build its own towers. At yan po ay talamak, no? Hanggang ngayon na ang tao ay gustong gumawa ng mga tore o mga bagay na pisikal o magko-commemorate o mai-immortalize yung kanilang buhay na wala ang Diyos. No, at sa ating kapanahunan at noon pa man, success, fame, security without God. So in Genesis 11, it shows the danger of pride and the faithfulness of God to redirect history. Sabi doon sa verse 4 ng Genesis 11, Come, let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heavens so that we may make a name for ourselves. So, tingnan ho natin doon, no? Yung motivation po nila, gagawa sila ng city, gagawa sila ng isang tore na napakataas na ito ay aabot sa kalangitan upang ano? Upang makagawa ng pangalan para sa kanila. At sa ating kapanahunan ay kitang-kita po natin yan, no? With the rise ng itong social media, sa modernong buhay, talagang marami ang nagra-rush upang makabuild ng pangalan or makagawa ng pangalan. Para kanino? Para sa sarili. Okay. So yung motivation para sa sarili. Okay. Hindi nabanggit ang Diyos, no? Okay. Dito ho sa verse 1 to 4, yung meron one language at one people at meron silang one ambition. Sabi ro sa verse 1, the whole world has one language and a common speech. And then they move eastward, at nandoon sila sa Shinar, then they settled there. At sabi nila, o sige, gawa tayo ng bricks. At gumawa sila nga. At sila po ay nagnais na gumawa ng syudad at ng tore. No? Upang hindi sila magkalat sa buong mundo. At magkaroon sila ng pangalan para sa kanila. One language, one people, one ambition. One center na center ng civilization. Okay. Dito ho makita natin that unity without God will lead to rebellion. They build to make a name for themselves, not for God. At ito po makikita pwede nating apply as OFWs, as overseas Filipino witnesses, or kahit diyan po sa Pilipinas, no? Sa mga nanonood diyan sa Pilipinas, si Ate Ao, si Ate Isabel. Success without God is empty. As OFW, we may be tempted to build careers or wealth abroad for our own name, but true security is only in God. Okay. Dapat malinaw yan sa atin. Pangalawa, makikita natin dito yung judgment of God. The Lord came down to see the city and the tower that men were building. The Lord said, if as one people speaking the same language, they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them.
Ito ho, negative positive to, no? Talagang ang Diyos ay ah, nagsabi, if as one people speaking the same language, they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. Parang pinapakita yung value ng unity, di ba? Pero yung unity na yon ay hindi kasama ang Diyos. Alam niyo po, tayo po namang mga tao ay merong kakayanan na magplano, no? Gumawa nito at tayo rin po ay inaasahang maging mga faithful stewards. At yung faithful stewardship ay stewardship na anuman ang pinagkatiwala sa atin ng Diyos ay atin itong payayabungin or pauunlarin, di ba? At titingnan natin, parang maganda yung kanilang gusto, no? Magsama-sama tayo rito sa isang malaking lugar, sa isang malaking syudad, magtatayo ng tore, gagawa tayo ng pangalan para sa atin. At yun po yung motivation po nila. At yan po ay napakaganda, no? Very practical yan. Kasi biro mo, magsasama-sama sila, so magkakaroon ng parang convergence, 'di ba? Yung mga kanilang mga kakayanan, mapagsasama-sama nila, lahat ng 'yon, no? At makakapagpatayo sila ng mas malaki. Bakit? Kasi mas marami silang gagawa, mas maraming resources na may pagsasama-sama. Okay. Pero babalik ka pa rin sa ano yung pinagagawa ng Diyos. Doon sa simula pa, gusto ng Diyos na ang mga tao ay punuin, no? Yung kanyang nilikhang mundo. Yan. At kung babalikan natin sa New Testament, di ba? Sa New Testament, doon sa Book of Acts, makikita natin yung mga mananampalataya. They stayed together sa one city. Ano yung city na yon? Jerusalem. Talagang lumago sila, lumaki, no? Pero may nakalimutan sila. Sabi ng Panginoon, kaya sila pinagkalooban ng kakayanan ng banal na espiritu is for them to become witnesses. Yan. From where? From Jerusalem to Samaria to Judea, from Jerusalem to Judea to Samaria and to the uttermost part of the world. At yun din, may kita rin natin na minsan may magagandang plano, no? At yung plano na yon ay maaring nanggagaling sa magandang motibo, pero kahit anong ganda ng motibo, ia-align pa rin natin sa kalooban ng Diyos. Kaya hindi po pwede, ito yung gusto ko kasi sa tingin ko ito yung tama. Kundi ano yung kalooban ng Diyos, ano ang plano ng Diyos, at ako ay aayon sa plano ng Diyos. So ano nangyari? Ang kalooban ng Diyos, ginawa niya doon sa verse 8. So the Lord scattered them from there over all the earth, and they stopped building the city. That is why it was called Babel, because there the Lord confused the language of the whole world. From there the Lord scattered them over the face of the whole earth. Tapos doon sa verse 10, this is dapat doon din na kasama, no? Okay, yung account na ni Shem yan. So dito ho, makikita natin yung pagkilos ng Diyos ay magkaroon sila, ma-confuse dahil sa maraming language, no? At hindi na sila nagkaintindihan at na-scattered sila gaya ng kalooban ng Diyos.
Kaya minsan, kung titignan natin yung mga even the conflicts, no, ay na inaalaw ng Lord, or kung babasihan natin yung Book of Acts sa Acts 7, nagbigay ng permission ng Lord na ma-persecute talaga ang church at mm, magkaroon ng isang martyr, no, na katulad ni Stephen. At doon sa chapter 8 ng Acts, talagang nag-scattered sila, no? Talagang nag-scattered sila. At kung saan sila mapunta ay ipinapangaral nila ang salita ng Diyos. Alam niyo po, ito po napaka ano sa atin bilang mga OFW, no, na yung pag-scattered natin at bilang bansa, no, napaka ano yan, napaka relatable na tayo bilang Pilipino, eh, talagang na-scattered sa maraming dahilan. Pero nawa, makita natin na tayo po ay may misyon at hindi ho aksidente kung saan tayo dinala ng Panginoon. Dito ho sa pangalawang punto, no, sa judgment of God, sinasabi natin dito, God humbles human pride. Papaano? He confuses their language. Humanity was scattered across the earth. So, application natin, God resists the proud but gives grace to the humble. When we build towers of pride, ano yan? Status, possession, or independence. Independence kay God, God may scatter our plans to bring us back to Him. Bakit po? No? Biro mo yung mga plano natin, ano, no? Itatouch ng Lord for us na ma-realize natin yung panawagan natin, yung gusto niyang Diyos sa atin. No? Ganun ang ginawa niya kay Saul na naging Paul. No? Talaga, ano yan? Talagang nagkaroon siya ng life-changing moment. Okay? So yun, in judgment of God, God humbles human pride. Yung pagmamataas, ang pagmamataas ay makapagdudulot ng paglagpak. Okay. So, pangatlong puntos, the faithfulness of God in Shem's line. Ito ho, yung mga pangalan na, no? So, makikita na marami tayong may ma-observe doon sa talata na binasa natin. Okay. Doon sa verse 10 to 26 ng Genesis 11, pinakikita doon yung genealogy ni Shem papunta kay Terah. At ito po ay nagpapakita ng linya o nung linya ng lahi ni Abram na siyang naging Abraham. Okay? So, yun, no? Shem fathered Arphaxad, and the line continued through Shelah, Eber, Peleg, Ru, Serug, Nahor, and finally Terah, the father of Abraham. Yeah. So it bridges Noah's family after the flood to Abraham's story, highlighting God's chosen line and the gradual shortening of lifespan. Nakita niyo ho doon? Meron nung mga, yun doon sa mga una, nasa 403 pa, di ba? Hanggang dumating na may 119 years na lang na buhay. Opo. So, nag-shortening yung lifespan. Yung 119 years after makakapanganak, di ba? So, umuunti na yung o umiiksi na yung buhay ng tao, yung lifespan niya. Okay. Ano yung mauunawaan natin dito o no? Pwede nating tawag dito, matutunan, no? God preserved His promise.
line. Yan. No? God preserves His promised line. Okay? Ang Diyos ang nag-preserve doon kay Shem, no? Hanggang doon kay Abram. Yung genealogy from Shem to Abram. So despite human rebellion, God continues His covenant plan. At babalik pa rin tayo doon sa sa Genesis 3, yung yung proto evangelion o yung bago pa lumabas sa Eden mula nung pagkabagsak, sinabi na ng Panginoon ang darating na Mesiyas. Okay? So application natin. Even when nations rebel, God is faithful. Kaya kanina nga akma yung ating awitin, no? Dakila ang Diyos. Dakila. Dakila ang kanyang katapatan. God is faithful. Our lives may feel scattered, but His promises remain intact. So, maaring marami tayong plan, di ba? At maaring yung plan na yon ay ma-change, no? Pero ito po ang assurance ng Diyos. Laging mas maganda yung plano niya kaysa sa plano natin. Actually, isang dahilan alam niyo po yung altar. Ang altar, di ba, lagi yan nakadikit sa covenant at dugo, di ba, o buhay na iniaalay. Pag tayo po ay pumupunta sa altar ng Panginoon, atin pong tinitignan na tayo mismo ang alay, 'di ba, sa Romans 12, no? Present yourselves as living sacrifice. Na tayo na po yung alay sa Panginoon. At patay na yung dati nating pagkatao. Kasama doon sa dating pagkatao ay dating plano, no, na maaring paggawa ng pangalan para sa sarili. Naroon na yung success, naroon na yung siguro mga finances, lahat ng yun, no? Gusto ng tao yun di ba? Pero mga kapatid, ah, sa gitna ng marami nating sigurong mga pansariling plano, sa biyaya at awa ng Diyos, yung katapatan niya nag-iingat sa atin. At sa pag-iingat na yon, minsan nakakaranas tayo ng detour, rerouting, no? Or paghinto. At may mga bagay na minsan nawawala sa atin, hindi para pahirapan tayo ng Lord, kundi para mas maunawaan natin kung sino nga ba yung source natin, sino ba yung may mas magandang plano, at kanino tayo magtitiwala. Yan. God will preserve us. Okay? Ano pa? Punta tayo doon sa family of Terra. God prepares ordinary families for extraordinary plans. Okay, ulitin natin, basahin natin. No? God prepares ordinary families for extraordinary plans. Terra's family sets the stage for Abram. God is preparing the way for His covenant in Genesis 12. Alam niyo po, maaring nagnanais kang gumawa ng pangalan. Maaring nagpaplano kang gumawa ng templo. Okay? Oh, maganda yun motibo templo. Pero baka hindi naman para sa iyo yun. Baka para yun sa next generation mo. 'Di ba? Si David,
Si David, maganda talaga yung ambisyon niya na ipagpatayo ng magarang templo ang Diyos. Pero yung assignment ay hindi sa kanya. Kanino? Kay Solomon. So tayo po mga magulang, no? Tayo po mga magulang. Wag ho tayong maging manghina kung hindi man makita natin sa ating kapanahunan yung mga desire natin. Kasi yung mga magagandang desire at paggamit ng Lord, maaaring hindi man lumabas sa ating henerasyon, ay maaring lumabas sa susunod na henerasyon, o kung hindi man sa susunod na henerasyon, no? Ang mahalaga, makita natin yung katapatan ng Diyos. Si Terah, ang pamilya niya ang nag-set ng stage for Abraham. Dapat, di ba, papunta na sila sa Canaan eh. Tapos huminto sila, di ba? Huminto sila, Terah. Ang nagpatuloy at tinawag ng Lord si Abram, at si Abram sinama niya si Lot. Now, God is preparing the way for His covenant. So application natin, God uses ordinary families, even OFW families separated by distance, to accomplish extraordinary purposes. Our obedience today sets the stage for future generations. Okay? So, huwag tayo mag-struggle against God, but mag-flow tayo sa divine guidance, divine plan ng Lord. No? Patuloy tayong magtanim tayo ng salita ng Diyos sa ating mga anak, at kung kayo'y binigyan ng apo, sa inyong mga apo, ipakilala ninyo ang Diyos na matapat at Diyos na kumikilos, intergenerational ang pagkilos ng Diyos. Okay. So ang conclusion natin, Genesis 11 warns against pride and shows God's sovereignty in scattering nation while preserving His covenant line. Ano yung connection nito kay Christ? Babel shows humanity's failed attempt to reach heaven. Christ is God's successful plan to bring heaven down to us. Kaya ngayong may observance ng Holy Week, di ba? Babalik tayo doon sa divine plan ng Lord. At ito'y nangyari sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, ang challenge natin, no? Are we building towers for our own name, or trusting God to build His kingdom through us? Kaninong tore ang binibuild natin? Nagbibuild ba tayo ng tore para sa pangalan ng kanino man? O nagtitiwala tayo na ang Diyos ay magpapahayag, magbibuild ng kanyang kalooban, ng kanyang kaharian sa pamamagitan natin? Alam niyo po, itong tanong na ito, pwedeng personal, pwedeng pampamilya, pwedeng as a church, no? Pwede rin sa mission. Kung tayo man ay tinawag ng Lord sa mission, kung saan man tayo dalhin, hindi kung saan tayo sisikat. Kasi hindi yun ang primary purpose, no? Kaya kung makikita natin doon sa record sa Bible, di ba? Hindi natin alam yung pinuntahan ng lahat, yung no, ng lahat ng mga apostles na nabuhay noon. Kung babasihan lang natin yung Book of Acts. Pero doon sa history, makikita natin hanggang ngayon sa India na daan pa rin yung
yung traces ni Apostle Thomas, no? Meron pa rin diyan yung mga Thomasites. At doon sa Africa, meron pa rin, no? At sa iba't ibang lugar may mga traces. Sila ay nagpagamit sa Panginoon upang maitatag ang kanyang kaharian, hindi para sila magkaroon ng pangalan. At tayo po, maaari tayong tinatawag ng Diyos ngayon, hindi para sa pansarili natin, kundi para sa kaharian niya. Okay? So, nawa po ay may napulot po kayo kahit kaunti doon sa atin na pagbabahagi, no? When man builds without God. Yan. Yan. Apo. At, eh, at yun, no, yung sa aking background, merong tore doon, no? Yan. Sabi nila, hindi ka rin nakapunta sa Taipei kung hindi ka nakapagpa-picture sa 101. Okay. So, mga kapatid, magandang gabi po. Salamat sa pagsama at nawa ay merong kayong napulot, no? Doon sa atin na pinag-aralan when man builds without God sa Genesis 11. At maunawaan natin bakit tayo, kahit tayo Pilipino, meron tayong ang dami-daming lingwahe, di ba? Yan. At bakit tayo bilang mga mananampalataya ay nagsasama-sama para ma-scattered o para humayo, no? Alam niyo po, mas maganda na habang magkakasama tayo, humahayo na tayo, no? Kasi pagka hindi ko tayo humahayo ay baka tayo ma-scatter. Ibig sabihin yun ay gawin natin yung pinagkagawa ng Lord. Pinagkagawa ng Lord. Pagmimisyon, no? Yan po ay interlink sa ating bilang mananampalataya. Sapagkat ang pinakatanda ng paglapit ng pagbabalik ng ating Panginoon ay when the gospel of the kingdom ay na-preach na sa lahat ng lingwahe, sa lahat ng bansa. Okay? At kung nakikita man natin itong mga gyera, mga kaguluhan, at mga banta, ah, mga, oh, yan po ay hindi natin concern na iayos bagkus ipanalangin natin. Pero higit doon, yung task o yung pinagagawa sa atin ng Panginoon ay ang gawing alagad ang lahat ng bansa, no? To go and make disciples. At para mangyari yon, tayo po ay manalangin na magbukas ang Panginoon ng mga pagkakataon. Minsan di naman kailangang malakihan eh. Alam niyo po papaano ba nagsimula ang church sa Europe? Babalik tayo sa Acts 16. Natatandaan niyo po si Paul, nadaanan natin ito sa pag-aaral sa Acts, no? 'Di ba? Si Paul. Saan siya pumunta? Pumunta siya, 'di ba? Sa pagdating niya doon sa Pilipos o sa Pilipay. Yan. Sa Tagalog ay Pilipos. Pagdating nila ron, naghanap sila ng lugar na mapapanalanginan. Tapos, nakipag-usap sila sa mga kababaihan. 'Di ba? Doon. Nang nakipag-usap na sila doon sa mga kababaihan, isa doon
na nakinig ay si Lydia. Yan. Tapos si Lydia ay nakakilala sa Panginoon. Nangusap ang Panginoon sa kanya habang nagsishare sila Paul ng Word of God. No? Ang usap. Tapos sabi ni Lydia, ah, pagkatapos siyang mabautismuhan kasama ng kanyang pamilya, ako ba ay tinuturing niyo ng ng ninyong kapatid? Doon na kayo sa bahay magtipon. Na si Lydia po ay isang merchant, no? At merchant siya. At nagtitinda siya ng purple cloth. At yung purple cloth ay mamahalin yun. Hindi ko na idedetalye sa Saturday. Sa Saturday na lang. Idedetalye ko siguro yun. Anyway, ano lang ginawa nila, Paul? Punta sa isang lugar, pinahagi nila yung ebanghelyo. At mula doon, may isang babae, isa lang, nakapakinig. Tapos dinala niya sila Paul sa family, tapos na-baptize yung family, yung church nag-umpisa doon sa kanyang bahay. No? Malay ninyo sa mga nakikinig sa inyo, no? Alam niyo, yung bahay ni Lydia doon, nagsimula yun yung first convert, first family, at first local church sa Europe. Minsan ang iniisip natin, kailangan bonggacious ang mission, no? O kailangan, malakas ang dating. Hindi, nakipagkwentuhan, nakipag-usap si Paul at nag-share, no? Dahil doon, nagsimula ang isang gawain. Malay ninyo, kayong mga kapatid, no? Ah, sa pag-uwi ninyo sa Pilipinas o kayong mga narena sa Pilipinas, magamit naman kayo ng Panginoon sa pagbabahagi, no? Ang kailangan ho, magbahagi ho tayo. Kasi hindi natin alam. Si Lydia nga nakikinig lang doon di ba? Baka doon sa pagbabahagi niyo, merong audience na nakikinig at handa na at magkapagsimula ng gawain doon sa assignment ninyo. Kung saan man yon. Okay? So, yan lamang po mga kapatid, no? Huwag ho tayong matakot sa pag-scattered sa atin ng Lord. Pero wag nating kalimutan na yung naisin niya na talagang ang mga faithful, ang mga mananampalataya ay maging asin at liwanag ng sanlibutan. At kung tayo po ay magbibuild, let us build according to God's plan, according to God's blueprint. So, yan po. Magandang gabi. At wala naman po mga immediate prayer requests. Tayo po ay manalangin na, mga kapatid. Panginoon, marami pong salamat sa gabing ito. Nawa ay naging malinaw ang iyong salita sa bawat isa. At patuloy niyo po kaming gabayan, Panginoon. Nawa mag-build kami nakasama ka at i-build namin ang buhay namin ayon sa iyong blueprint, ayon sa iyong plano, hindi sa plano namin. Ano man yung aming pagnanasang laban sa kalooban mo, ito po ay alisin niyo po. At alam namin laging mas mabuti ang plano ninyo, laging mas maganda. Pagpalain niyo po ang bawat isa na naaabot sa ngayon ng mensahe na ito. Ingatan niyo po ang kanilang mga mahal sa buhay. Ingatan niyo po ang kanilang kalusugan. At sa lahat ng pangangailangan nila, kayo po ang tumugon, O Diyos. Gaya po ng iyong pangako.
Marami pong salamat, Panginoon. Ibabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. So, magandang gabi po, mga kapatid. Salamat sa pagsama. At doon po naman sa mga, ano bang tawag doon? Yung late, yung manonood ng ano. So, yung hindi live, God bless po. Nawa ay may mapulot po kayo na aral mula sa salita ng Diyos. Hanggang sa muli, sa biyaya ng Panginoon, kita-kita po tayo.